Learning Resource Travel. Revised K-12 Curriculum. Tinuturuan sila ng kanilang guro tungkol sa kanilang mga araw. Tayo ay manalangin. Tingnan ang mga larawan. Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng pagtatamasa ng inyong karapatan? Pakinggan at awitin ang kantang pinamagatang Bawat Bata na inawit ng Apo Hiking Society. Narito ang liriko. Ano ang damdamin mo habang umaawit? Ano ang mensahe ng awit? Ano-ano ang mga karapatang nabanggit sa awit? Sa araling ito, inaasahan na kayo ay naiisa-isa ang mga pansariling karapatan na natatamasa ng isang bata sa pamayanan. Naiuugnay na ang mga pansariling karapatan na kinikilala sa pamayanan ay nagtitiyak sa kaligtasan at matiwasay na pamumuhay ng bawat bata. Ating basahin at unawain ang mga salita. Pamayanan ay partikular na puok na pinaninirahan ng mga taong nauugnay sa isang katangian. Matiwasay ay nauukol sa pagiging mapayapa. Kompletuhin. Puna ng graphic organizer. Narito ang salitang karapatan. Anong mga karapatan ng bata ang iyong tinatamasa? Ano-ano ang mga karapatan ang naisulat mo? Ano ang iyong damdamin kung natatamasa mo ang iyong mga karapatan? Ipaliwanag. Paano mo igagalang ang karapatan ng bawat batang tulad mo? Natutuwa ako dahil nauunawaan na ninyo ang inyong mga karapatan bilang bata. Sa pagkakataong ito ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Mula sa sanaysay na may pamagat na nais kong malayang mamuhay. Basahin ng maikling sanaysay. Unang pangkat, nais kong malayang mamuhay. Nais kong makapagpahayag ng aking mga ideya at saloobin. Nais kong masabi kung ako ay masaya, malungkot, galit o takot. Nais ko ring makapagbigay ng mungkahi o sumagot sa mga tanong. Ikalawang pangkat, nais kong malayang mamuhay. Nais kong sumamba o magsimba. Nais kong pumunta sa puok dalanginan o kaya naman ay magbasa ng banal na aklat. Ikatlong pangkat, nais kong malayang mamuhay. Nais kong makapaglaro at maglibang. Ikaapat na pangkat, nais ko rin makipagkaibigan. Nais kong sumali sa mga samahan na naayon sa aking interes at kakayahan. Mabuti na lamang at may karapatan akong malayang mamuhay. Ano-anong mga karapatan ang binanggit ng bawat pangkat? Mula sa mga karapatang nabanggit, alin sa mga iyon ang inyo nang tinatamasa? Bakit mahalaga mong malaman at maunawaan ang iyong karapatan bilang bata? Mula sa binasa ng bawat pangkat ay nakita ko ang pagnanasa ng bawat isa sa inyo na higit na maunawaan ang aralin. Upang higit nating maunawaan ito, narito ang ilan sa dapat ninyong tandaan. Ang mga pansariling karapatan na tinatamasa ng isang bata sa pamayanan ay mahalaga upang matiyak ang kaligtasan, kapakanan at pag-unlad. Karapatang magkaroon ng edukasyon. Ang bawat bata ay may karapatang makapag-aral at magkaroon ng akses sa dekalidad na edukasyon upang matutunan ang mga kasanayan at kaalaman na magbibigay sa kanila ng magandang kinabukasan.
karapatang maprotektahan laban sa pang-aabuso at pagsasamantala. Ang bawat bata ay may karapatang malayo sa anumang uri ng pang-aabuso, pang-aalipin o anumang uri ng pisikal, emosyonal o sexual na pananakit. Karapatang magkaroon ng pamilya at pagmamahal. Ang mga bata ay may karapatan na lumaki sa isang mapagmahal at suportadong pamilya kung saan nararamdaman nila ang pag-aalaga at pagkalinga. Karapatang maglaro at magpahinga. May karapatan ang mga bata na maglaro, magpahinga at makatagpo ng oras para sa kasiyahan at libangan bilang bahagi ng kanilang normal na paglaki at pag-unlad. Sa ating naging talakayan at gawain sa araw na ito, ano ang inyong natutuhan? Magbigay ng 2 o higit pang karapatan ng isang batang katulad mo na tinatamasa. Piliin sa loob ng kahon ang karapatang tinatamasa ng bata at isulat ang letra, ang tamang sagot sa loob ng puso. Nakakapag-aaral, sinasaktan, makapaglaro, kumain ng masustansyang pagkain, tawagin sa pangalan. Gagamitin ko ang mga natutuhang ito sa pamamagitan ng patlang. Para sa ikatlong at Welcome to our day 1. Comparing numbers using place value. Who has more? Choose between the two based on who has more. Maria has 356 stickers. Ben has 289 stickers. Who has more stickers? Anna collected 4,250 shells. James collected 4,520 shells. Who collected more? How did you know which number is bigger? Today, we will learn how to compare numbers correctly using place value and the symbols greater than, less than, and equal to. What does it mean to compare numbers? Comparing numbers means finding out which number is greater than, less than, or equal to. Greater than. The left number is bigger. Examples: 56 is greater than 42. 78 is greater than 67. 89 is greater than 82. Less than. The left number is smaller. 134 is less than 149. 276 is less than 389. 558 is less than 763. Equal to. Both numbers have the same value. 1,545 is equal to 1,545. 3,634 is equal to 3,634.
7,123 is equal to 7,123. How do we compare numbers? Step 1. Compare the number of digits. 856 and 9,124. 856 has 3 digits. 9,124 has 4 digits. Therefore, 856 is less than 9,124. Step 2. If both numbers have the same number of digits, compare from left to right. 4,356 and 4,298. Compare the thousands. Both are 4. Then compare the hundreds. 3 is greater than 2. Therefore, 4,356 is greater than 4,298. Always remember, always compare numbers from the greatest place value first. Thousands, hundreds, tens, and ones. Circle the greater number and circle the greater number. The greater number is 254. The greater number is 3,621. The greater number is 978. The greater number is 4,215. The greater number is 1,000. Write the correct symbol. Write greater than, less than, or equal. 456 is less than 489. 2,145 is equals to 2,145. 875 is less than 920. 3,450 is greater than 2,999. 6,180 is less than 6,210. To compare numbers, first compare the number of digits. If the numbers have the same number of digits, compare each digit from left to right, beginning with the greatest place value. Use the symbol for greater than, and use the symbol for less than, and the symbol for equal to. Let's try this. Write greater than, less than, or equal. Welcome. Sa Teach Yourself Learning Resource Journal.
Revised K-12 Curriculum, Science 3, Quarter 1, Week 8. Our topic is all about science in our daily life. What objects around us are made of metals? This activity is good for 5 minutes. Metals are special materials. They are usually shiny, strong, and don't break easily. Look at each picture carefully as I show them one by one. For the first picture, second picture, third picture, and the fourth picture. Have you seen this object before? What do you think it is made of? Why do you think it is made from that material? Today, you will learn about the properties and uses of some metals this week, starting with a metal called iron. Today, we will find out the answer to this question. What are the properties and uses of iron in my community? You don't need to answer it yet. Just think about it as we go through the lesson. Let's define these terms first. Abundant, very common and easy to find. Plentiful. Abundant seashells if you live near the beach. Rice, coconut, sugarcane if you live inland. Activity 1. What are the properties and uses of iron? Look at these pictures. Step 1. Do not write anything on this activity sheet. Step 2. Prepare a pen and a whole sheet of paper. Step 3. Copy Table A to your sheet of paper. Step 4. Fill up the copy of Table A on your sheet of paper as you identify and describe objects. Here are the tasks or questions. Table A. Copy this table onto your piece of paper. For the first column, we have object. Second, look at the object, then touch it. Can you describe its properties? Third column, what is the use of the object? Fourth column, how do the properties of the object contribute to its use? Look at the object, then touch it. Can you describe its properties? What is the use of the object? How do the properties of the object contribute to its use? Here is a metal spoon. It is hard and strong, used for working on food during eating. Being hard and strong allows spoons to cut and carry food easily. Next, paper clip. Hard, strong, used to hold papers together. Being hard and strong allows paper clips to not break easily. Coin. Hard and strong, used as money for buying and selling. Being hard and strong allows coins to not break easily. These metal spoons, paper clips, and coins are made of iron. From these objects, what do you think are the important properties of iron? Iron is hard and strong. Nail. It is hard and strong, used to connect objects, especially in construction. Being hard and strong allows nails to connect objects securely. We know that iron is hard and strong. We found that spoons, paper clips, coins, and nails are made of iron. Iron is everywhere. In fact, iron is a very abundant metal, meaning we have lots of iron here on Earth. Iron is so abundant that we use them everywhere. In short, we can describe iron as a metal that is hard, strong, and abundant. What about its uses? Can you describe the uses of iron? Look around your community. Can you name other things made of iron? Think about utensils, kitchenware like pans and knives, vehicles, appliances, and more. Now, what are these objects used for? Iron is used in many things because it is hard, strong, and easy to find.
That's why we use it for things that need to be tough and long-lasting. Can you describe the properties of iron that we discussed? Iron is hard, strong, and abundant. Can you describe the use or uses of iron? Iron has many uses, from the simple paper clip to tall buildings. Identify the 3 properties of iron discussed today. Identify 2 uses of iron discussed today. Identify 1 use or object you think should be made of iron that was not discussed today. Give the reason why you think it should be made of iron. For day 2. Magandang araw! Kumusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang pinanonood nyo ito. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang pangatnig. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Ano nga ba ang pangatnig? Ang pangatnig ay mga salita o katagang nag-uugnay sa dalawang salita, parirala, sugnay o pangungusap. Tinatawag itong conjunction sa Ingles. Halimbawa ng gamit ng pangatnig sa pag-uugnay ng dalawang salita. Ina at ama. Ang unang salita ay ina, ang ikalawang salita ay ama. Ginamit natin ang pangatnig na at sa pag-uugnay ng dalawang salitang iyon. Pag-aaral o paglalaro. Ang unang salita ay pag-aaral, ang ikalawang salita ay paglalaro. Ang pangatnig na ginamit natin sa pagdurugtong sa dalawang salitang iyon ay o. Halimbawa ng gamit ng pangatnig sa pag-uugnay ng mga parirala. Maarugang ina at responsableng ama. Ang unang parirala ay maarugang ina. Ang ikalawang parirala ay responsableng ama at ang ginamit na pangatnig. Ang iyong pag-aaral o paglalaro ng video game. Ang unang parirala ay ang iyong pag-aaral. Ang ikalawang parirala ay ang paglalaro ng video game o ang ginamit sa pag-uugnay ng dalawang parirala. Narito ang halimbawa ng gamit ng pangatnig sa pag-uugnay ng dalawang sugnay. Naglinis ako ng bahay kaya natuwa ang aking magulang. Ang sugnay na makapag-ihisa ay naglinis ako ng bahay. Ang sugnay na di makapag-ihisa ay kaya natuwa ang aking magulang. Ginamit natin ang pangatnig na kaya sa pagdurugtong ng dalawang sugnay. Sa panghalimbawa, mataas ang aking marka dahil nag-aral akong mabuti. Ang sugnay na makapag-iisa ay mataas ang aking marka. Ang sugnay na di makapag-iisa ay dahil nag-aral akong mabuti. Ginamit natin ang pangatnig na dahil sa pag-uugnay ng dalawang sugnay. Halimbawa ng gamit ang pangatnig sa mga pangungusap. Ang aking ina ay maaruga at responsable naman ang aking ama. Isa itong halimbawa ng tambalang pangungusap. Ang tambalang pangungusap ay binubuo ng dalawang sugnay na makapag-iisa. Ang unang sugnay na makapag-iisa ay ang aking ina ay maaruga. Ang ikalawang sugnay na makapag-iisa ay responsable naman ang aking ama. Ginamit natin ang at sa pag-uugnay ng dalawang sugnay na makapag-iisa. Panghalimbawa, mag-aaral ka ba o maglalaro ka na lang? Isa rin itong tambalang pangungusap. Ang unang sugnay na makapag-iisa ay mag-aaral ka ba? Ang ikalawang sugnay na makapag-iisa ay maglalaro ka na lang. Ginamit natin ang pangatnig na o sa pagdurugtong ng dalawa. Ano-ano nga ba ang mga uri ng pangatnig? Ang unang uri ng pangatnig ay pamukod. Ginagamit ito upang itangi o ibukod ang isang bagay o kaisipan. Ang ilan sa mga pangatnig na pamukod ay o, ni, maging, man. Gamitin natin ang pangatnig na o sa pangungusap. Halimbawa, sasama ka ba o magpapaiwan ka lang dito? O. Pangatnig na ni. Halimbawa, ni maglaro, ni manood ng telebisyon ay hindi nila ginawa.
pangatnig na maging. Halimbawa, walang pinipili ang COVID-19. Matatanda, maging bata ay maaaring tamaan nito. Maging. Ang ikalawang uri ng pangatnig ay paninsay. Ginagamit ito kapag sinasalungat ng unang bahagi ng pangungusap ang ikalawang bahagi nito. Ang ilan sa mga pangatnig na paninsay ay ngunit, subalit, bagaman, datapwat, habang, samantala, kahit. Gamitin natin sa pangungusap. Ngunit. Halimbawa, may pagsusulit sila ngayong araw, ngunit hindi siya nag-aral. Ngunit. Pangatnig na kahit. Halimbawa, inuna niya ang paglalaro kahit alam niyang hindi pa siya tapos sa module. Kahit. Gamitin naman natin sa pangungusap ang samantala. Halimbawa, gumagawa si Sam ng takdang aralin samantalang ikaw ay naglalaro lang dyan. Samantala. Ang ikatlong uri ng pangatnig ay panubali. Ginagamit ito kapag ang kaisipan ay nagpapahayag ng pasubali o alinlangan. Ang mga pangatnig na panubali ay kung, kapag o pag, sakali at di sinsana. Gamitin natin sa pangungusap ang pangatnig na kung. Kung tayo ay kakain ng masustansya, hindi tayo magkakasakit. Kung. Kapag nagsikap ka sa buhay, makakamit mo rin ang tagumpay. Kapag. Sa pangalimbawa, pangatnig na sakali. Pag-aral ka pa rin, sakali mang hindi man matuloy ang pagsusulit ngayon. Sakali. Ang ikaapat na uri ng pangatnig ay pananhi. Ginagamit ito sa pagbibigay ng dahilan o katwiran. Ang mga pangatnig na pananhi ay kasi, dahil, sapagkat, dangan, mangyari, gawa ng, palibhasa. Gamitin natin sa pangungusap ang pangatnig na kasi. Halimbawa, natuwa ang kanyang magulang kasi mataas ang kanyang marka. Kasi. Dahil. Halimbawa, masakit ang kanyang ngipin dahil kumain siya ng maraming candy. Dahil. Gawa ng. Halimbawa, binaha kami gawa ng malakas na ulan kagabi. Gawa ng. Ang ikalimang uri ng pangatnig ay panlinaw. Ginagamit ito sa pagbibigay ng linaw sa isang sitwasyon o paliwanag. Ang mga pangatnig na panlinaw ay kaya, sa makatuwid, kung gayon, sa madaling salita, kung baga. Gamitin natin sa pangungusap ang pangatnig na kaya. Masiyahin si Ana, kaya marami ang natutuwa sa kanya. Kaya. Sa makatuwid, halimbawa, magaling siyang umawit. Sa makatuwid, nanalo na siya sa paligsahan. Gamitin naman natin sa pangungusap ang pangatnig na kung gayon. Nasalanta ng baha ang mga taniman ng sibuyas. Kung gayon, kakaunti lamang ang supply nito ngayon. Ang ika-anim na uri ng pangatnig ay panulad. Ginagamit ito sa pagtutulad sa gawa o pangyayari. Ang mga pangatnig na panulad ay kung ano, siya rin. Kung alin, iyon rin. Kung saan, doon din. Kung paano, ganoon din. Gamitin natin sa pangungusap. Halimbawa, kung ano, siya rin. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kung paano, ganoon din. Kung paano kumilos ang matanda, ganoon din ang gagawin ng bata. Ang ikapitong uri na pangatnig ay pangatnig na panapos. Ginagamit sa nalalapit na katapusan ng sinasabi o pagsasalita. Ang mga pangatnig na panapos ay sa lahat ng ito, sa wakas, sa bagay na ito. Halimbawa, sa lahat ng ito. Sa lahat ng ito, manalig tayo sa Panginoon. Sa wakas. Halimbawa, sa wakas, nagbunga rin ang pagsisikap mo sa pag-aaral.
Ikawalong uri ng pangatnig ay pangatnig na pandagdag. Ginagamit ito sa pagpapahayag ng karagdagang impormasyon. Ang mga pangatnig na pandagdag ay at, saka, pati, gayon din, anupat. Gamitin natin sa pangungusap. Pangatnig na at. Magsuot ng face mask at face shield tuwing lalabas ang bahay. At. Isa pang halimbawa. Saka. Maghugas palagi ng kamay, saka maglagay ng alkohol. Saka. Isa pang halimbawa. Pati. Umiinom siya ng gatas, pati bitamina para lumakas. Pati. Tandaan, ang pangatnig ay mga salita o katagang nag-uugnay sa dalawang salita, parirala, sugnay o pangungusap. Ang mga uri ng pangatnig ay pamukod, paninsay, panubali, panlinaw, pandagdag, panapos, panulad, at pananhi. Subukin nga natin ang inyong natutunan ngayong araw. Sagutin natin ang pagsasanay na to. Panuto, piliin ang angkop na pangatnig para sa bawat pangungusap. Bilang isa, bumili si nanay ng talong, bawang, sibuyas, patlang, kamatis sa palengke. Ang mga pagpipilian ay at, kasi, o ngunit. Magaling! Ang tamang sagot ay at. Bumili si nanay ng talong, bawang, sibuyas at kamatis sa palengke. Bilang dalawa, masaya siya, patlang nakatulong siya sa kanyang kapwa. Ang mga pangatnig na pagpipilian ay subalit, upang, dahil, kaya. Mahusay! Ang tamang sagot ay dahil. Masaya siya dahil nakatulong siya sa kanyang kapwa. Bilang tatlo, mag-ehersisyo tayo, patlang lumakas ang pangangatawan. Ang mga pangatnig na pagpipilian ay kasi, pati, o upang. Mahusay! Ang tamang sagot ay upang. Mag-ehersisyo tayo upang lumakas ang pangangatawan. Bilang apat, patlang sobrang hirap at pagod sa trabaho si Mang Jose, tinitiis niya para sa pamilya. Ang mga pagpipiliang pangatnig ay kaya, kahit, maging, upang. Tama! Ang sagot ay kahit. Kahit sobrang hirap at pagod sa trabaho si Mang Jose, tinitiis niya para sa pamilya. Bilang lima, patlang pagmamahal sa kapwa sana ang paiiralin, siguradong payapa ang mundo. Ang mga pagpipiliang pangatnig ay o, kaya, kung, ni. Mahusay! Ang sagot ay kung. Kung pagmamahal sa kapwa sana ang paiiralin, siguradong payapa ang mundo. Nakuha ba ninyo ng wasto ang lahat ng bilang? Magaling! Sana ay may bago kayong natutunan ngayong araw. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa mga susunod nating aralin sa Filipino. Hanggang sa susunod na isa na namang masayang Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum. Makabansa 3. Quarter 1, Week 8. Ang ating paksa ay pagpapahalaga sa pagbabagong naganap at nagaganap sa kinabibilangang komunidad. Sino ang may mga ambag sa inyong lugar sa larangan ng politika, edukasyon, sining, pampalakasan, kalusugan? Anong P ang naging bunga ng kanilang mga nagawa? Tama, ito ay pagbabago. Para sa layunin ng ating aralin, na ipakikita ang pagpapahalaga sa pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng paraan ng pagpapanatili ng kapayapaan, kalinisan at kaunlaran ng kinabibilangang komunidad.
Awitin ang himno ng bayan o himno ng lalawigan. Ano ang pakiramdam kapag inaawit ang himno ng bayan o rehiyon? Maipagmamalaki mo ba ang kaunlaran, kalinisan at kapayapaan ng inyong lugar? Ayusin ang ginulong letra upang mabuo ang mga salita. Mahusay, ito ay kapayapaan. Sumunod. Magaling, ito ay kalinisan. Tama, ito ay kaunlaran. Kapayapaan, kalagayan ng pagkakaroon ng katahimikan, katiwasayan, at unawaan ng mga tao. Kalinisan, maayos at maaliwalas na kalagayan ng kapaligiran na maaaring makasiguro ng malusog na mamamayan. Kaunlaran, pagkakaroon ng pag-angat o pag-asenso sa uri ng pamumuhay ng mga tao sa iba't ibang larangan. Basahin ang sumusunod na pangungusap at sabihin kung ito ay tumutukoy sa kalinisan, kapayapaan o kaunlaran. Isulat ang KL para sa kalinisan, KY para sa kapayapaan at KU para sa kaunlaran. Maraming bagong paaralan ang naipatayo para sa mga mag-aaral. Ang mga kalsada ay naipagawa ng namamahala sa bayan. Laging may nangongolekta ng basura sa mga pamayanan. Ang mga barangay tanod ang nagpapanatili ng kaayusan sa kanilang lugar. May nakalaang oras lamang ang paggamit ng videoke. Ang mga kanal ay lilinisin para dumaloy ng maayos ang tubig. Gagawa ng 3 bookmark at isulat ang mga paalala kung paano mapanatili ng mga tao ang kalinisan ng komunidad, kaunlaran ng pamayanan, kapayapaan ng sariling bayan o rehiyon. Narito ang halimbawa ng bookmark. Dapat malinis ang pagbuo ng bookmark. Pag-ingatan ang paggamit ng gunting. Ibahagi sa klase ang mga nagawang bookmark at ang mga nilalaman nito. Sa anong larangan ang paalala ng inyong mga kamag-aral? Ipagpatuloy ang paggawa ng mga bookmark na may nakasulat na paraan ng pagpapanatili ng kalinisan, kaayusan at kapayapaan ng komunidad na kinabibilangan. Magdala ng mga larawan ng mga gawaing komunidad, dental pen, color, lapis at bond paper.